Hello, welcome to Virgo Philippines. So ito yung reading natin for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Take only what resonates. Bale sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please hit the notification bell, subscribe button. Ma-appreciate ko lahat ng likes, comments, and shares. If you want, pwede ka magpa-personal reading. Jing Tarot Reader, yung friend ko yan guys. Kung gusto mo sa akin, doon po sa aking Facebook page, Madam P. Diyan ka pwede mag-inquire. Okay, let's start the reading. What we have here for the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. For the sign of Virgo, kapalaran sa pag-ibig. Main energy mo muna tayo ha. Sana mag-iwan ka dyan ng comment ko, kahit po heart-heart lang, smileys. Malaking bagay yun sa akin. If you don't like the way I read, pwede ka namang mag-next video. So this is for the sign of Virgo, Sun, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. The main energy mo, Virgo, you do have here the Six of Pentacles. Nakikita natin sa ngayon, you are attracted to someone. Yeah. It's like meron kang ina-admire dito. But I feel like hindi mo siya nakukuha or nakuhawakan. Pwedeng yung iba hindi pa nga nakikita eh. Either it's someone na nakikita mo lang sa online or ina-admire mo sa malayo. You know, it's like a secret admirer energy mula sa'yo. And maybe yung iba sa inyo, there's a spiritual connection. Pwedeng lumalabas siya sa panaginip mo, sa dreams mo. And you do have the Ten of Swords. Yeah, this could be a person in the past. Or pwedeng nag-end na yung sa inyo. Or yung iba naman sa inyo, it could be, yeah, someone in the past na parang hanggang social media mo lang na kukonect or hindi mo siya nakikita ng personal. A lot of attraction ang nakukuha natin mula sa'yo. Sino yung person na ito? Kakonect ni Virgo. Kakonect ni Virgo. Kakonect ni Virgo. You do have here the Knight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius energy, the Empress, at saka the Four of Cups. Yung iba sa inyo with the Knight of Wands, I feel like may distance sa inyo nitong person na to. So, parang kailangan pa mag-travel to see this person. Yung iba naman sa inyo, maybe this is a person na may fire energy sa kanya. Maybe masyado siyang aggressive, like that. Or masyado siyang padalos-dalos pagdating sa mga desisyon at saka palaban yung person na to. Yan, meron siyang fire energy sa kanya. The Four of Cups, I feel like etong person na to is parang hindi siya sure about sa connection ninyo or sa emotions mo para sa kanya. Of course, especially if itinatago mo talaga yung emotion mo. And the Empress, yan, nakikita natin yung pagkagusto mo talaga dito sa person na to. You really do love or like this person. Kasi pwedeng siya ay physically attractive naman talaga, maganda, pogi, whatever. So, with the Six of Cups, yeah, a lot of you, this is a past person. Ano yung emotion ninyo sa isa't isa? For the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo, emotion ninyo sa isa't isa. Emotion ninyo sa isa't isa nitong person na to. Wait lang ha. You do have the Two of Wands, Aries, Leo, Sagittarius energy. Meron kang mga plano dito. Oh my gosh. If there's a third party situation, kung nasa side mo, I feel like gusto mong mag-end ito or ang plano mo is to end this connection, this relationship.
with the King of Wands energy. The Three of Swords, yeah. I feel like nasasaktan ka, nakikita mo itong connection nito as balakid sa connection ninyo dalawa ng person mo. And the Eight of Pentacles, although ang focus mo ngayon is money, part of you is kaya mo focus yung money is para makapag-decide ka na. Maybe kasi hindi ka pa makapag-decide ngayon kasi financially pwedeng hindi pa enough yung meron ka. Pwedeng ganun. And although gusto mo itong person na to, parang gusto mo muna maging maayos muna yung finances mo bago mo i-push or bago ka mag-take actions regarding sa emotion mo sa kanya. So, anong emotion niya for you? For the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. I feel like you want to call this person. Gusto mo siyang tawagan, gusto mo siyang i-message, i-chat, or, some kind of communication ang gusto mong gawin sa kanya. The Seven of Cups is here. The Ace of Pentacles. May mga new beginning siya pagdating sa finances, career, money. Four of Wands. Yeah, may kinalaman sa stability niya. Three of Wands. Part of this person is nami-miss ka niya. Like, whatever you did in the past. Maybe, niluto mo. Or, yes, some of you, pwede may mga niluto ka or may mga napatikim ka sa kanya. Or, kung hindi man ikaw mismo yung nagluto, maybe pinatikim mo na para sinabi mo masarap to, ganito, ganyan. And then tinikman niya. So, this person missed that kind of, kung hindi man yung food mismo, yung bonding na meron kayo in the past. So, namimiss ito person na yun. Seven of Cups is here. So, meron siyang, I'm feeling, you're dealing with Taurus or Capricorn energy. Kasi masyado siyang materialistic sa ngayon eh. Parang, marami siyang dreams, pangarap, ay mga gusto siyang gawin na, or meron siyang Taurus or Capricorn sa kanyang chart. And I feel like this person is really masyado siyang ma-future mag-isip eh. So, ito yung gusto niyang gawin, mag-focus sa yung beginnings niya kasi iniisip niya yung future na niya na sana maayos, maging maganda, ganito, ganyan. So, focus siya sa ganun. So, anyway, what will happen in the near future for the both of you? In the near future for the sign of Virgo. Pasensya ka na kung maingay sa labas. Hindi ko yun makokontrol. Ayan, padaanin lang natin. Nine of Pentacles is here. In the near future for you, Virgo. King of Swords, the World, and the Queen of Wands. Five of Pentacles, the Lovers, the King of Cups. Clarify natin ng Five of Pentacles. Strength card, Temperance, the Judgment, and the Queen of Pentacles. Well, sa nakita ko dito, ang daming, more on King and Queen yung card dito. So, both of you, the problem with this connection is pareho kayo mataas ang ego. And ikaw, more on realistic ka kasi din mag-isip. So, I can see separation sa inyong dalawa, physical separation. Pero nandun pa rin yung pagmamasid mo, pagtingin mo, or searching for this person para malaman kung kamusta na ba siya, etc. The Nine of Pentacles, ganun pa rin ang focus mo maging successful. Gusto mo kasing iangat yung sarili mo muna because maybe you see your person as someone na cute. Physical more on physical din talaga. And pwedeng ganun ka talaga pagdating sa love. You consider yung physical attraction, importante yun. So, you find your person cute, personality niya cute, tapos, siya, mataas pa siya. Kumbaga, she or he, babae man o lalaki, LGBTQIA+, is someone na parang gusto mo talaga sa person and gusto mo iangat yung level mo according sa kung ano yung level niya. Kasi parang hindi mo magawang mailapit yung sarili mo or feeling mo hindi kayo okay kasi pwedeng
feeling mo ganito siya, ikaw ganito ka lang, so kailangan iangat mo muna yung rango mo, yung sarili mo, financially, etc. Kasi parang feeling mo hindi ka pa worth it para sa kanya. Parang ganun. Kumbaga parang baka hindi niya ako magustuhan or baka hindi niya ako patulan. Nandun yung mindset mo pa rin na ganun in the future. Kasi might be, yeah, you're really attracted dito sa person na to. It's like parang nagkakagusto sa isang, when you like K-pop, ganun, or artista, halimbawa nagkagusto ka sa artista, the feeling na parang, alam ko namang hindi ako papatulan yan. Kailangan maging artista muna ako, maging ka-level ko siya para mapatulan niya ako. So, parang ganun. So, nandun yung, although nandun ka naman na, mataas din tingin sa'yo ng person mo, the problem is that medyo napapanghinaan ka ng loob dito. Especially if you're the man in the connection or yung may masculine energy sa inyo. Yeah, importante sa yun. Kasi parang nakakababa ng pagka lalaki, lalo na yung mga lalaki dyan. Well, anyway, wala naman tayong gender. Pero nandun yun yung parang nakakababa ng pagkakalalaki kung mas mataas or mas magaling siya sa akin. Parang gano'n. And then this person, nakita tayo ng mga financial problems sa kanya, unfortunately. And with the lovers, I feel like malaking problema na dumadaan dito sa person na to sa financial ay may kinalaman sa mga partners niya in life. Pwedeng partner na literal na may kinalaman sa love, karelasyon, or partner pagdating sa negosyo, career, etc. So, part of the problem na kaya siya nagkakaproblema ay dahil doon sa mga nagiging partners niya na yun. And you do over the strength card, the temperance. Unfortunately din, itong person to is masyado mabait with the Queen of Pentacles energy. Na kasi oo nga, stable naman siya. So, ang ginagawa na lang niya is intindihin yung mga taong ito na nakapaligid sa kanya. Na kahit sila yung nagiging problema, hindi niya mabitawan, hindi niya maalisan, hindi niya chupi-chupi, ganun. Hindi niya magawa yun. Kasi parang feeling niya, kailangan siya nitong mga taong to. Tsaka masyado siyang mabait. That's the problem. And the judgment is here, yeah. A lot of awakening pagdating sa katangahan niya sa buhay, pero alam niya yon, pero the problem is that hindi niya sinusolusyonan kung anong dapat gawin para makawala siya sa problemang ito, which is of course to get rid of those problem. Iniintindi na lang niya. That's the problem dito sa person na to. Kaya may nakikita tayo mga problem regarding sa pera, kasi siya may kasalanan. Okay? I mean, kasalanan ng partner nila, pero kasalanan niya na rin kasi hinahayaan niya. Anyway, thank you for watching. I love you all and bye-bye.